Nagsalita na po si Presidente Duterte, mga kaibigan, tungkol po dito sa term sharing ng House Speakership na hindi po ginagalang nitong si Alan Peter Cayetano. Ano po? Umpisa pa lamang naman tayo lang naman yata ang hindi naniwala nung kay Alan Peter Cayetano. Nagbabala pa nga tayo. Mantakin ninyo ngayon ito, sabi ni Presidente Duterte, mga kaibigan, bahala kayo dyan, tama nga naman siya. Sapagkat tungkulin nila yan at yan hiwalay na yan, branch of government. Yan po'y legislative Ang kay Presidente Duterte lang po ay dapat igalang yung hindi niya sinasabing tuwiran, ayaw niyang may mapahiya dito sa mga ito, especially si Alan Peter Sipsip Cayetano. Ano po? Igalang mo yan. Kasi hindi ka karapat dapat manungkulan sa gobyerno kapag ka ikaw ay hindi marunong manindigan. Wala kang palabra de honor. Hindi ho pwede sa gobyerno yan. Sinungaling, walang palabra de honor. May mag-resign ka, di ba? I-relinquish mo na. Yun ang kasunduan kung saan-saan mo dinadala usapan, hindi ka naman kasali sa drug war Pilit mong pinagsasaksakan yung sarili mo Nakapag-sip-sip lang Ginagamit mong kumot si Leni Robredo sa sa hindi mo pagkilala sa napagkasunduang term sharing. Para mapag-usapan si Leni Robredo. Ayan po mga kaibigan, mga tactic ang pusit Squid tactic. Ito naman si Bato, ganun din. Ang tanong niya, ano raw ba ang masama, mga kaibigan, doon po sa sa tukhang. Nagtanong ka pa. Pambira ka, hindi mo alam? Mga kaibigan, nagmamaang-maangan si Bato. Huwag niyo nang gawing kasinungalingan o katotohanan yung kasinungalingan. Alam niyo, ako, tatapatin ko kayo Si Bato, simula po nung umupo yan, ako'y nagduda na riyan mga kaibigan sa kakayahan niyan lalo na, in particular, doon po sa gagawing kampanya ng administrasyon ni Presidente Duterte. Alam niyo kung bakit? Nung yan po, maitalaga sa pwesto, mga kaibigan, nagsalita yan, di ba? Kasama niya yung mga, yata yun parang, yun yung pag-upo niya sa PNP, nandoon lahat ng mga dating PNP chief, siyempre yung pinakamatataas na pinuno ng Philippine National Police, pagkatapos po, ang sinabi ni Bato, ewan ko kung natatandaan ninyo, meron naman mga recording yan hindi naman makakalusot yan
Sinabi niya ron, natatandaan ko, kaya ako nawala ng respeto dyan, umpisa pa lang eh. At ako'y duda na sa pagkatao niyan, mga kaibigan. Sinabi niya na pinasasalamatan niya, ha? Si General Alan Purisima, yung kanyang pinalitan, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit daw? Dahil doon sa White House, makakatira daw, magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na tirahan dyan sa PNP, mga kaibigan. O, yan eh, upon assumption, sa kanyang tungkulin bilang hepe ng Philippine National Police, mga kaibigan. Akalain ninyong pasalamatan niya si Purisima. Samantalang si Purisima po, binatikos ng katakot-takot, kinwestiyon, mga kaibigan, doon sa pagpapagawa ng White House, doon sa loob ng Camp Crame, mga kaibigan. Balikan ninyo ang istorya. Kaya noon pa lang parang sabik na sabik siya raw, at saka yung, akalain mo sabihin niya yun, sa harap ng mga dating opisyal at mga kasalukuyang opisyal at that time, nung siya ang mag-assume na hepe ng Philippine National Police. Ano ibig sabihin nun? Aba, para sa akin, corrupt ka rin. Hindi ba? Pagkatapos na katakot-takot na batikos ang inabot ng mga nakaraang administrasyon, kasama na yung White House sa PNP, abay, itinuloy niya. Mga kaibigan, di walang ito. Wala rin pong bagsak din, kaya nakita ninyo yung sinalina niya, inendorso niya na pumalit sa kanya si Albayalde, sabit po pala sa sa Ninja Cups, mga kaibigan. Yan Pagkatapos, ito pang mga taong ito, ang ika nga sumisira dito sa hindi pa napapasimulang pag-upo ni Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng nung ICAD, yung pong interagency committee ng gobyerno na siyang mga nangangasiwa dito po sa kampanya kontra droga. Ayan dyan nila dinadala ang usapan Meron pa ng sinabi ito si General Bato na yun ang ikinagalit ng ilang mga senador, mga kaibigan. Kinumpronta raw siya ng isang senador, itong kumakalat na balita, at sinabihan siya na shut up, at pinaalalahanan siya na siya mismo, ito kasi yung sinasabi ni Bato na dapat daw si Vice President Leni Robredo sumama sa kampanya, yung actual operation na isasagawa kontra droga. Tingnan ninyo ang kikitid ng utak nito. Una, Vice President yan at Chairman yan. Hindi naman necessary na sila sumama sa operation, mga kaibigan. Sila lang ang magsusupervise, mga kaibigan, at mamumuno doon sa ahensya, sa interagency committee ng gobyerno. Kaya sabi sa kanya ng isang senador, hindi ko na sasabihin kung sino ito kinumpronta siya at pinagsabihan siyang shut up, mga kaibigan. Pinaalalahanan din po siya nitong senador, isang senador,
sa kanyang mga sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo, in particular, doon po sa sinasabi niyang dapat daw pangunahan mismo ni VP Robredo yung pong mga isasagawang operation. Nakita niyo yung laking katarantaduhan yan? Kung ngayon may operation sa Luzon, tapos bukas sa Mindanao, sa Makalawa, sa Visayas, ano yun, papupuntahin mo rin yung hepe? Bakit? Sa gera ba? Halimbawa, sa gera. Ito si Bato PMA yan, di ba? Yan ba mga general pagka may gera, yan ba nasa frontline? Hindi naman di ba sabi nyo, gera ito. Itong kampanya laban sa droga, gera. O sige, gera pala yan bakit yung mga general pagka gera, wala naman doon sa frontline? Hindi naman sila kasamang sumasabak sa gera. Sila lang ang nagmamando. Hindi ba? O ano sabi nung kasamahan nilang senador? Ikaw mismo pinaalala sa kanya. Ikaw mismo. Wala ka naman doon sa mga illegal drugs operation nung panahon mo na ikaw happy ng PNP. Sa takot mo ba to, mga kaibigan, na baka mabulgar yung kung ano yung mga natanggap niyang regalo nung siya ang hepe ng PNP, nag-walk out, maluha-luhang sumibat itong si Bato, mga kaibigan, palabas ng session hall. Madalit sabi, kailan lang nangyari to? Baka ngayon o kahapon, mga kaibigan. Yun ang sinasabi natin Ito, isa sa dapat ipaliwanag nitong si Bato. Isama nyo na si General Albayalde. Alam po ba ninyo, nung nakaupo si Bato, ito, mga uto-uto ito Basta pera, ang daling utuin, ang daling painan nitong mga taong ito. Pera lang. Di ba, pinangangalanda ka ng tarantadong mga leader dyan sa dating daan, yung grupo nang nagpapanggap na relihiyon, pero racket pala yan, mga kaibigan. Nung dapat ipaliwanag ni Bato, nasaan yung 9 milyon? Ayan yung dalawang yan, Albayalde at si Bato. Sa kanilang, nung sila nakaupo, una si Bato, nagbigay itong dating daan ng pera. Kung ilang milyon yan. Ang suma total po niyan, 9 milyon. Iba yung ibinigay kay Bato, iba yung ibinigay kay Albayalde. May mga litrato po yan. Inaabot sa kanila yung cheque. Ang tanong, para saan yun? Saan dinala ni Bato at saka ni Albayalde yung ibinigay sa kanilang pera nitong dating daan, mga kaibigan, na hindi natin alam kung para saan yun. Hindi pinaliliwanag. Ang pagkakaalam ko, panay ang sip-sip ngayon nitong dating daan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Nagsisip-sip sila ngayon. Bakit? Gusto nilang pagtakban yung pagtatangka nila na ibagsak yung administrasyon ni Presidente Duterte. And at the same time, magkaroon sila ng pagkakataon na malakad nila itong isang leader dyan ng dating daan na nagpipresintang ma-appoint sa pwesto. Mga kaibigan. Meron na akong nakita litrato Ito bang yung laos na komedyan na anak din ng dating komedyante na si
Dinkido, member nila yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, na-appoint daw na Ambassador of Goodwill. Ano ba yung Ambassador of Goodwill? Wala naman yun eh. Mga kaibigan eh. Pinasumpa pa ni Pacquiao eh. Di ba? Oh. Isipin mo, sino ba yung Dinkido na yun? Eh, dati lang durugista yun. Mga kaibigan. Oh. Ba't di nyo pa drug test muna yan? Di ba? Eh, kilala ko yan eh. Nanay niyan eh, nung araw eh. Nagdadala ng mga talent sa opisina namin eh. Para makapunta ng Japan eh. Yung nanay niyan eh, talent manager eh. Kilala ko yan. Mga kaibigan. Noong dekada 80 pa, nagdadala ng mga dancer doon sa aming opisina. Tingnan niyo ginagawa nito mga ito kay Vice President Leni Robredo. Samantalang si Presidente Duterte ang nag-appoint dyan ha. Ibig mo sabihin, lahat ng sinasabi nila, ba't di niyo pa diretsahin? Binabanatan niyo ba si Presidente Duterte? Ha? Nang hindi direktamente? Dalawang bagay yun eh. Pero without them knowing, kasi nga may makikitid ang utak nila, itong mga gumagawa na ito ng intriga. Ang gusto, magkaroon ng maraming kaaway si Presidente Duterte. Eh sino lugi ron? Eh lugi mamamayan ah. Sapagkat, mga kaibigan, nauuwi ang panahon, nauubos ang panahon ng gobyerno sa walang kapararakang pakikipag-away. At sila nakikisali, hindi naman sila ang appointing power. Eh di ibig sabihin, marunong pa kayo kay Presidente Duterte, siya yung nag-appoint yan eh. Bakit nyo pinagpipilitan yung gusto ninyo? Oh, eh hinahamon ko kayo, di banatan nyo si Presidente Duterte, eh siya nag-appoint yan eh. Eh di banatan nyo, eh ikaw pala eh. Eh bakit mo nilagay sa pwesto yan? O kita mo, hindi nila magawa yon. Kaya sinasabi nila, kunyari, binabanatan nila si Leni Robredo. Ano ba nagawa ni Leni Robredo para banatan ninyo? Sige nga. Oh, ako nga may duda eh, na itong si Presidente Duterte at saka si Leni Robredo, eh meron ng kasunduan ito eh. Hindi ko lang sasabihin kung ano. Kung kayo marunong bumasa, mga kaibigan, hindi ba ang sabi ni Presidente Duterte, sundin ninyo kung ano yung gusto ni Vice President Leni Robredo. Mga kaibigan, kaya sabi ko kahapon, mukhang nababago na ang ihip ng hangin. Sapagkat ngayon, siguro na-realize na ni Presidente Duterte, wala mangyayari dito eh. Kabubuyo nitong mga taong ito, anong malay ninyo, mga kaibigan? Merong lihim na usapan. Etong si Presidente Duterte at saka si Leni Robredo, mga kaibigan. Na yun ang kinatatakutan nitong mga nagdadadaldal na ito. Sabi ko nga sa inyo kasi, pabor ngayon lahat kay Vice President Leni Robredo. Ang atensyon kasi nasa kanya, mga kaibigan. Nakaabang ang lahat kung ano ang mga mangyayari sa kampanya ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang liderato, mga kaibigan. Diyan nakaabang ang lahat. At wala pa namang detalyado na mga isasagawang schedule at saka lalo na kung ano yung mga gagampanan ni Vice President Leni Robredo. Ito nga si Aaron Aquino, yung PIDEA chief eh. Mga kaibigan eh. Kaisa rin sa mga kumokontra eh sa gustong mangyari ni Kwan eh.
ni Vice President Leni Robredo, gayong hindi naman tumututol si Presidente Duterte doon sa sinasabi ni Leni Robredo na mas gusto niya na tanggalin na yung tokhang. Yung tinatanong ni Bato, bakit, ano raw ba masama ron? Ba? Ang masama ron, tinokhang ninyo yung mga nakapaa, yung mga madudumi, madudusing, yung mga walang kakayahang magtanggol sa sarili at ipaglaban ng sarili na sila'y pinararatangan. Oh, tinokhang ninyo yon, patay. Eh bakit yung anak ni Yuyuklay, yung tinaguriang drag queen, na nahuli dyan mismo sa labas ng Malacanang, eh ba't buhay yun? Oh. Sige nga, kung walang pinipili ang kampanyang yan, bakit sila Peter Lim buhay? Oh, bakit yung sila Manili, yung kasama ron sa lahat ng inchik na kasama ron sa Valenzuela warehouse. Yung 6.4 billion shabu, mga kaibigan, na nahuli sa Valenzuela, na naipuslit sa customs. Hindi ho ba? Sa panahon ni Paildon. Oh. Ba't buhay yung mga yon? Ang daming buhay ng mga drug lord. Tapos magtataka ka pa kung ano masama sa tokhang. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron namang umiepal na naman, mga kaibigan, sa Kongreso. Nakikisawsaw. Ito na nga sinasabi ko sa inyo eh. Dahil ang pinaka-aabangan ngayon, yung mga magiging kaganapan sa mga operasyon sa anti-drug sa operasyon ng pamahalaan at nakapokus ang lahat kay Vice President Leni Robredo. Kaya, yung media attention nasa kanya at ang attention ng publiko, mga kaibigan, ito namang iba, mga trying hard. Gustong masalina ng popularidad, mga kaibigan, umaagaw ng eksena. Alam nyo, sabi, etong anak ni Bobby Barbers, si Representative Robert Ace Barbers, akalain ninyo iimbitahan daw nila, ipatatawag nila si Vice President Robredo para sila ay i-brief tungkol sa kanyang mga plano at mga strategy diyan sa gera kontra droga. Mga kaibigan, ipapatawag daw nila si VP Robredo. Ito sabi ni Barbers, mga kaibigan, wala pa nga na-announce na plano, yung strategies para ma-improve yung kampanya laban sa illegal drugs. Ito sabi ni Barbers, the moment she makes these announcements, at kapag daw yan ay sinabi na ni Robredo kung ano yung kanyang mga plano, we will invite. Tinanin nyo. Sasabihin pa lang, iimbitahan na nila. Pag nagsalita na si Leni Robredo, ito gagawin natin, ganito magiging operation, strategy,
mga kaibigan, iimbitahan daw nila para ipagbigay alam sa kanilang committee at ilatag itong mga programa raw na yan na binabalak ni Leni Robredo. E tinan ninyo mga kalokohan ito. Ang laking kalokohan, di ba? Gusto nila maubos yung panahon sa katatanong nila. Ano pakialam nyo dun? Trabaho ng ano yun ng executive yun Hindi mo kayo kasali ron Di ba? Ba't di na lang ninyo pa ba yan? Kung ano man yung plano niya, siya na baala ron. Bakit kailangan ipagbigay alam sa inyo? Sino ba kayo? Di ba? Napakawalang yan naman mga tao nito. Lahat na lang sinakop nyo na. Di ba? Sipin mo yan. Bakit? Kasi gusto nila kagabi lang binabanggit natin ito yung pinapayo natin nung simula pa lang na pag-upo ni Presidente Duterte kako na wag iintindihin yung mga batiko sa kanya dahil madidistract siya. Yan na nga nangyari, naging resulta Na-distract siya, napunta ang atensyon niya sa puro pakikipagpalitan ng sagutan dito sa mga bumabatiko sa kanya. Ano naging resulta? Ang dami niyang nakaaway, pati sa ibang bansa, di ba? Pati mga bansa na hindi naman natin dati kaaway, naging kaaway niya. Hindi ba? Dahil dito sa mga urot na nakapaligid sa kanya, sa mga gustong magsipsip sa kanya, dahil gusto nila makinabang sila. Hindi nila iniisip kung ano yung interes at kapakanan ng bayan. Siyempre mo, dami mo nakaaway na bansa. Ultimong United Nation. Humantong tayo sa ganon. Mga kaibigan, bakit? Sana kung siya lang Hindi Ginatungan pa Parang sila may gusto, magkamali na magkamali. Si Presidente Duterte. Ganon din dito Sa pagkakatalaga kay Vice President Leni Robredo, ang gusto nila mangyari, wag magtagumpay si Leni Robredo. Pag hindi nagtagumpay si Leni Robredo, bigurin si Presidente Duterte. Kita mo ngayon, pati yung traffic sa EDSA, surrender na raw. Si Presidente Duterte, sabi niya, surrender na ako, give up. Diyan sa problema ng traffic. Sa EDSA. Mga kaibigan. Bakit ka naman susurrender? Meron naman solusyon pa. Hindi pa naman ubos. Pag sinabi natin surrender, wala na talagang lunas yan. Marami pa nakakakita ng lunas dyan Kasi ang problema dyan, ang solusyon sa problema dyan, hindi lang natin siguro ginagawa. Ano dapat niyong gawin? Sipain na yung mga nandyan. Bakit ikaw ang susuko? Ang daming pwedeng ipalit. Hindi ba? Ang problema, pagka merong matino na gustong manungkulan dyan, kukontrahin. Katulad nitong ginawa, kay Robredo. Kukontrahin ng mga nakapaligid sa kanya. Akala mo, private property nila si Presidente Duterte. Ginagawa nilang robot na manyika. Pinasusunod sa gusto nila. Ano paraan nila? Kontrahin. Banatan yung mga itinatalaga. Kesa hayaan muna nila na makapagpakita ng kakayahan. Hindi ba? Sapagkat anuman ang maging tagumpay, tagumpay ng taong bayan lahat yun. Tagumpay din lalo ni Presidente Duterte. Sino may ayaw magtagumpay siya? Yan yung sinasabi natin. Sa dami ng ganyang klaseng nakapaligid sa Presidente Duterte, hindi na niya kailangan ng oposisyon. Hindi ba? Dito lang, sira na siya Ba't iintindihin mo pa yung sira ng
Kung ako nga yung oposisyon, tatahimik ako eh. Bakit? Ito sumisira sa kanya, oh. Mga kasama niya. Isipin ninyo, itong mga kasamahan ni Presidente Duterte, di ba, ayaw ko hindi ba kayo nakakahalata? Oh. Ngayon kasi, natatakot sila na itong si Leni Robredo magtagumpay. Bakit? Kasi pag nagtagumpay si Leni Robredo, mga kaibigan, magiging malaking factor ito kung sakasakali na maisipan ni Robredo na kumandidato sa 2022. Yan ang totoo eh. Aminin na natin. Kung tutuusin nyo nga, napakaaga pa di ba? Sino ba nagmamadali? Di sila. Hindi ba? Nagmamadali. Lumalabas tuloy, wala naman maniniwala sa paninira nila eh. Kaya lang, ang sabi nga natin, kapag ka na-distract, palagay ko naman, hindi madidistract si Robredo eh. Pag na-distract si Robredo niyan, peperwisyo nila, aabalahin eh, para walang magawa. Di ba? Sip mo, patatawag mo sa Kongreso. Bakit? Importante ba yan? Legislation daw. Baka raw mayroong mga maidagdag sa batas. Ba't di nyo ginawa pa yung batas hanggang ngayon? Ang dami nang nangyari. Hanggang ngayon, wala kayo naisip na batas. Mga kaibigan, ang dami-dami rin ninyo dyan sa Kongreso. May mga utak ba talaga kayo? Ha? O baka kailangan gumamit pa ng microscope para lang malaman kung talaga may utak na kayo. Bueno, nandito sa tabi ko ngayon si Chris Macalinaw eh. Napasyal ka na naman, Chris. Ano ba, balita? Namimiss na kita, Kuya Percy, kaya ako napasyal. Kumusta naman sa Tondo? Ayun, Kuya Percy, malapit na piyesta sa Tondo. Hindi, lumapit ka rin sa mikropono. January. Oo. Hindi, alam ko piyesta ron. Kasi Santo Niño yan eh. Oo. Magkakasabay yan. Basta ang patron, Santo Niño, kasabay ng Tondo yan. Oo nga, kasabay. Diba? Oo, Kuya Percy. Pangilan linggo ba ng Enero ang dyan? Pangatlo? Pangatlo o pangalawa, ganyan. Oo. Magkasunod lang yan. Kasi sa linggo, ano pa lang naman tayo ngayon, November pa lang. Oo, matagal pa yan eh. November. May 12. Nazareno pa, di ba? Oo. Kumusta naman doon? Maayos na ba ngayon? Ngayong si Mayor Isko Moreno na nakaupo? Nung isang araw nga, Kuya Percy, nando si Isko Moreno eh. Sa lugar nyo? Sa lugar namin, doon sa may basketball court. Malapit sa bagong tayong sabungan. Kuya Percy, kumuha yung anak ko doon ng kondo doon sa kanto doon. Ganun ba? Oo. Ngayon, okay naman ba yung mga wala nang mga sagabal? Wala Sa Tondo? naman. Tsaka Kuya Percy, mahigpit na ngayon. Lahat ng mga sa bangketa, pinatatanggal ni Isko Moreno. Yung inaalis, yung mga nagtitinda. Di mabuti. Doon sa labas. Doon Sinusunod sa ba? Oo, sumusunod, Kuya. Inano nga kanina lang, yung tinda, yung ni Abby, yung pamangkin ko. Tinanggal. Tinanggal yung pwesto doon sa labas. Sumunod naman. Sumunod naman. Pumasok doon sa loob. Pinasok doon sa loob ng Oo. bahay. Dapat Kasi sumunod muna. sa gitna ng kalye. Oo. Lahat mahigpit na ngayon doon sa amin. Hindi, lumapit ka. Huwag kang lalayo sa mic. Sayang yung Maraming mahigpit na ngayon masyado. Maraming bawal. Doon sa amin, sa kalye namin sa Rizal. Hindi, dati nang bawal yun. Hindi lang sinusunod. Tsaka hindi pinapatupad. Ngayon, pinapatupad Ngayon, na. pinatutupad Kailangan talaga. sumunod. Dati naman bawal yun. Halimbawa, yung vendors, bawal yun eh.
Ayun nga, ang dami pa nagalit kasi Isko Moreno no sa Divisoria, ang dami-dami raw basura, galit na galit siya. Oo. Ano nga, yung pinagsabihan niya yung mga nagtitinda, kaya agad nagalit yung mga nagtitindang vendor sa kanya. Ba't naman sila magagalit? Eh, paano nga? Wala Biro mo, sila sa lugar. Sila ito nagkakalat eh. nagtitinda sila sa gabi, ang dami-daming basura, ang tambak-tambak talaga. Baboy sila eh. Di ba? Oo, hindi nila hindi nila tinatapon sa sa basurero, yung nagdadaan. Oo. Hindi nila doon, talagang pinabayaan nila doon na maraming basura eh. Galit na galit nga si Mayor Isko Moreno. Eh. Oo, syempre. Talagang Magagalit nga sila. yun. Meron pa nga, umiiyak pa nga yung mga vendor. Bakit daw sila, hindi naman kami nagkalat nun eh. Gumaganon pa yung mga vendor. Oo, Hindi nakikita daw mo sila may kalat. nagkalat. Kahit na ba hindi sila nagkalat nakikita nyo may kalat, may pulutin nyo. Kaya nga, ang Walisin dami-dami. nyo. Di ba? Madaming-madami pa. Kaya hindi nila eh. Gusto nila, kumita lang eh. Yun nga, galit na galit. Pero kung nililinis nila yun, nakita nila may dumi dyan, linisin mo. Nasa harap mo eh. Ay, hindi nila nililinis. Kaya nga kayo pinapayagan dyan, oh. Pagkatapos, ayaw nyo pang kuwan yan. Ayusin. Ayaw nyo Umiiyak. tumulong. Puro kayo reklamo lang. Di ba? Kuya Percy, umiiyak pa yung mga vendor. Nag-iiyakan pa. Ano pa kinukwento. Iiyak pala sila. Di sumali sila sa drama. Kaya, Di ba? Doon sila umiyak. Oh. Kaya nga sabi, Chris, si Chris, taga-Tondo yan, ha? Ano yan, may kapansanan sa paningin. Oh. Pagbabawal na raw yung yung mga vendors na sa Ilaya kapag nahuli pa sila, minsan pa nahuli yan na nagkalat yung mga basura dyan, ha? Kasi nasurpresa sila, nagpunta si Isko Moreno ron, madaling araw, 5:30, nung Lunes. Sabi, wala silang initiative para panatilihin nila yung kalinisan. Yun nga yung sinasabi natin. Nakita mo may basura. Anong gagawin mo? Panonoorin mo. Pababayan mo. Di siyempre, magkakalat yan dyan. Di ba? ang dami nga, Kuya Percy. Naku. Pinagbibigyan kayo ng pagkakataong maghanap buhay. Gusto ninyo. Yun yung sinasabi nating ugali ng maraming Pilipino Ibigay mo yung kamay mo, gusto hanggang braso mo kunin. Pag yung braso mo naman nakuha na, susunod leg na kukunin sa'yo. Mga kaibigan. Ganun if they will leave garbage, kung daw yung mga iiwan nila yan araw-araw, pagbawal na natin sila rito. Na magtinda. Mga kaibigan, hindi ba kayo nahihiya? Or are you also dismissy? Ganito rin kayo kalat sa inyong mga sariling bahay. Kailangan pa ba sorpresahin kayo? Binibigyan namin kayo ng pagkakataong makapagtrabaho, sabi ni Mayor Isko Moreno. Tama nga naman gusto nyo, puro kabig Di ba? Kuya Percy, ganun nga May nagdadrama pa, iyak ng iyak. Kesa daw yung anak niya, wala daw papasok, wala daw baong, ganyan. Bihira na kasi drama ngayon sa radyo kaya doon na sila nagdadrama sa Divisoria. Di ba? Kuya Percy, ang dami. Lahat na nagtitinda. Yan mga dati na yung Chris na bawal. Yun nga ang kagandahan. Kamukha na, Kuya Percy, malapit na Pasko. Lalo silang maraming nagtitinda doon ngayon. Hindi ni Isko Moreno. Hindi, sabi ni Mayor Isko Moreno, pagka ganyan kayo, magiging malungkot ang Pasko nyo. Ha? Kaya Wala tayong samaan ng loob. Magiging malungkot ang Pasko nyo dahil hindi na kayo pagtitindahin. O paano ngayon yun? Pagkatapos, Wala kasi hindi man lang nila nililiquid yung basura. tama. Doon. Dapat iligpit mo. Nakita mo Hindi nila nililiquid Hindi nila tinatapon sa
basurahan doon sa ano ng truck. Oh. Basta nakatambak. Hindi, may ayos. Dapat meron silang dalang mga lalagyan nila ng basurahan. Oo, kahit na yung Ngayon, plastic na malaki. kahit hindi mo basura yan, nakita mo, nasa harap mo, nasa tabi mo. Abay, dapat automatic, meron kang kusa. Tumulong ka sa pagsasaayos, Kaya nga, sa Kuya Percy. paglilinis. Di ba? Total, nakikinabang din naman kayo eh. Di ba? Sana kung hindi, lahat na binibigay na sa inyo. Bawal na nga. Oh, binibigyan pa kayo ng konsiderasyon. Pagkatapos aabusuhin natin. Yun ang masama. Kaya nga, Kuya Percy. Sila pa galit na galit. Oo. Isko Moreno. Ba, nagagalit. Oo, galit na galit sila. Babahala sila, di ba? Nagda-drama pa eh. Oo. Ano yun? Parang Reyna ng Bigs. Inabot mo ba yung Reyna ng Bigs? Nagda-drama. Sa radyo nung araw? Oo, Ah. yung rena ng beach sa dagat. Hindi, Bigs. Yung malamig yung pinapahid. Pag may sipong ka, may ubo ka. Vicks. Oo, Bigs. Nung araw, meron sa radyo niyan eh. Ang Reyna ng Bigs, yan kuwan patimpalak yun. Ha? Bilis. Yun timpalak. Magkukwento ka ron. Kung gusto mo manalo, sasali ka ron. Ang ikukwento mo, yung pinakamalungkot na buhay mo. Sa buhay mo na nangyari. Niiyak pa yung mga yun eh. Kaya nga, talagang drama-drama. Pagka ikaw ang napili, pinakamalungkot na buhay, ba ikaw ang panalo. Kaya ang tawag doon, ang Reyna ng Bigs Vicks. sa radyo. Kasi ang sponsor nun, yung Bigs. Yung Bigs Vaporub. Okay? Okay. Oh. Sige, babalik tayo dito sa ating mga pinag-uusapan ito. Kahapon, may nabanggit na tayo, di ba, tungkol dito sa 3 police official na sisibakin sa pwesto, mga kaibigan. Kundi ba naman, ito si Peter Cayetano, ito, paimbestigahan nyo. Di ba? Sabi ni Peter Cayetano, masama raw gumamit ng body camera. Kasi gusto ni Vice President Robredo, naka-body cam para kita mo yung operation ng pulis. Kanino ba yun? Sa kapakanan ba ng, yun? Kapakanan ng pulis yun eh. Kasi kaya sila nilalagyan ng camera, kaya hindi naman ito bago eh. Katunayan, ang mga nagpanukala nito sila ba to eh. Sa panahon nila nagsimula ito eh. Dahil sa dami nga ng napatay nila eh. At pinagdududahan yung operation ng pulis. Mga kaibigan. Hindi naman inimbento ni Leni Robredo yan eh. Ngayon, hindi. Dati na yan. Pero mukhang hindi pa rin ginagawa. Lumalabas ngayon, may anomalya pala dyan. Mga kaibigan, sa pagbili nitong mga kamerang ito na nagkakahalaga ng 334 million pesos na bibilhin ng Philippine National Police. Hindi mo ba? Para kanino ba yan? Sa kapakanan na rin ng pulisya na pinagdududahan ang kanilang katapatan. Na lahat ng namamatay, sinalvage lang nila. Yun ang paniwala ng publiko. Kasi nga naman, bakit itong mga walang kakayahang lumaban, mga kaibigan, napapatay. Laging sinasabi ng laban. Pagkatapos yung baril na nakukuha, puro 38. Ganun ba karami yung 38 na yan? Pare-pareho halos ng baril. Ngayon, isa pa, may nagsabi naman, hindi, mas naniniwala ako sa pulis. Kasi, meron din mga pulis na napatay eh. Mga kaibigan eh. Napatay saan? Hindi ba yung ibang mga pulis na napatay sila rin yung target ng operation?
ng mga otoridad. Kaya sila napatay. Hindi naman nangangahulugan na kung may napatay sa mga pulis, lahat ng pinatay naman nilang sibilyan, lumaban. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Hindi justification na kung may napatay na pulis, hindi natin sinasabing dapat mapatay yung mga pulis. Hindi. Ang ibig natin sabihin, hindi justification na kung may napatay na pulis, gagawa na sila ng pagpatay. Sinasabi na lang na nanlaban para magmukhang totoo, mga kaibigan, yung yung sinadyang pagpatay sa mga sibilyan. Ganun lang ang ibig sabihin nun eh. Itong camera na pinapanukala, hindi naman ngayon lang yan eh. At saka yan para sa pulis nga eh. Mas malaki ang advantage niyang nakakamerang yan sa mga pulis na gumaganap talaga ng kanilang tungkulin. Ibig nyo ba sabihin, pag may camera, hindi na sila makakabaril sakasakaling merong nanlaban talaga. Sabi naman ni Cayetano, talagang hinahanap niya ng butas eh. Pupunta ka sa drug bus, ganito. Pag nakitang may camera, cellphone, bukas ang cellphone mo, may camera ka sa katawan. Loko-loko pala ito eh. Hindi naman yun ang pinagagamitan ng camera eh. Yung drug bus, yung buy bus. Halimbawa, may bibili, di ba? Kunyari, susubukan bumili ron. Pagkatapos, pag nag-transpire yung bilihan, tsaka papasok yung mga operatiba para hulihin yung maaktuhan, di ba? Mahuli sa, kumbaga, entrapment yun, mga kaibigan. Sino loko-loko gagamit ng camera doon? Meron silang ibang paraan ng pagsenyas. Yung camera na sinasabi ni Vice President Leni Robredo, para yun sa actual na pagpasok ng mga pulis, paghuli ron sa mga aresto, at pati na doon sa mga ebidensya, malalamang kung sila ay talagang nahulihan ng kontrabando. Baka mamaya, pinaplanting lang, kamukha nung maraming ginawang ganyan. Planted yung mga ebidensya. Ito si Cayetano, dinidistort niya eh. Nilalagyan niya ng distortion eh. Para lang magmukhang lehitimo yung kanyang paninira at binabalak na demolition job labang kay Vice President Leni Robredo. Hindi obra yan. Mga kaibigan. Ay sa totoo niyan eh. Baka akala ninyo pag pumalpak si Leni Robredo dyan, hindi si Leni Robredo nakakahiya. Kayo nakakahiya. Sapagkat kung meron mang binabalak na pananabutahe sa labang kay Leni Robredo sa kanyang pamumuno, ano na yan? Kondisyon na isip ng mga mamamayan dyan na kayo nagbabalak gumawa niyan. Kaya kayo ang sisisihin dyan, hindi si Leni Robredo. Katunayan nire-repair ni Leni Robredo yung damage, yung malaking damage na idinulot na itong mga perwisyong ginawa nila Bato, mga kaibigan, sa kanilang panahon. Dapat nga pasalamat pa kayo sapagkat ang gusto mangyari ni Leni Robredo, kumpunihin niya yung mga ginawa ninyong malasado ninyo. Di ba? Yung mga blunder ninyo. Bakit? Katulad niyan. Makikipagbolong pala bukas yata si Robredo sa mga opisyal ng US Embassy. Hindi ba isang US Embassy sa sa mga bumabatikos dyan sa klase ng operasyong ginawa ni Bato, tsaka nung mga tao niya, pati nung sumunod sa kanya si Albayalde,
Oh, nakita ninyo, mga kaibigan? Matakot kayo kasi sigurado, ang US Embassy, alam nyo naman yan na ang US government, may mga hindi alam ng publiko na ano yan, nagbibigay yan ng impormasyon. Halimbawa na lang ganito. Merong nahulin droga sa airport. Yan, kadalasan airport. Oh. Alam ba ninyo yun eh? May mga instansya, sa madalas na pagkakataon, hindi naman initiative lang ng customs yun eh. Kaya nahuli yung papasok na kontrabando. Pangalawa, kaya nila hinuli yun, alam nilang merong ibang nakakaalam na kung hindi nila huhulihin, sasabit sila, mga kaibigan. Ibig sabihin, pinotektahan nila at hinayaan nila makalabas. Ibig sabihin, kung hindi man sila kasabwat, tumanggap sila ng lagay. Ganun yun eh. Bakit? Kalimitan yan, ito hindi alam ng publiko to eh. Lalo na yung mga tanga sa ADD, hindi nila alam to. Yung mga dumadating dito, nanggagaling ang tip niyan, ang information dyan, sa Estados Unidos. Ganun din yung ibang mga bansa na pinanggagalingan ng mga nagpapasok ng droga rito. Oh, pagka naitimbre, halimbawa, dumaan sa Amerika, di ba? Alam na nila doon pa lang sa Amerika. Hindi nila ulihin doon. Ang gagawin nila, ititimbre dito. May papasok dyan na may dalang droga. Marami. Oh, malalaman ngayon itong customs. Aabangan na ngayon nila yun. Ito yung flight na sinakyan. Yung mga information, details of the information, nakakarating na rito yun. Mga kaibigan, yun ang sinasabi natin. Bukas nga, meron daw yatang scheduled na meeting itong si BP Robredo sa mga opisyal ng US Embassy, mga kaibigan. At siyempre, aalamin niya kung ano daw ang maitutulong ng US government sa pamamagitan ng kanilang embassy dito sa kampanya laban sa droga. Di ba, una na nga nag-express ng support dito yung ambassador ng US, si Ambassador Sung Kim. Mga kaibigan, di ba? Nag-express na ng support. Meron na raw silang meeting bukas ng umaga. Mga kaibigan. At ayon kay Vice President Robredo, gusto niyang alamin kung anong klaseng assistance, tulong ang magagawa ng US para dito sa mga lokal na ahensyang lalaban sa kampanya, sasabak dito sa kampanya laban sa illegal drugs. Lalo-lalo na sa panig ng paniniktik. Yan pong intelligence gathering. Alam nyo ngayon marami ng masyado ng maraming anong tawag dito? Pamamaraan ng Amerika. Diba? Pagdating sa intelligence gathering. Mga kaibigan, diba? Yung mga advance baka may mga satellite sila, diba? Nalolocate nila yung mga taong minomonitor nila o subject ng kanilang surveillance, mga kaibigan. Nakikita nila yan kahit saan nakapwesto yan Basta nakuha nila yung may nakuha sila sa cellphone halimbawa. Napapalaki nila yan
exact location, ano ginagawa, pati yung tao, makikita mo, via satellite, oh. Gamit satellite, mga kaibigan. Walang imposible eh. Wala naman tayong ganun eh. Oo. Makikipag-usap din daw si BP Robredo sa mga foreign agencies para yung mga gustong malutas ang salot na droga dito sa ating bansa. Oh, di ba? Ibig sabihin, malaki ang magagawa ni Robredo, hindi lamang sa paglutas ng problema sa droga. And at the same time, nagagawa niya ang intention niya, maibalik yung mabuting relasyon sa pamamagitan ng sa pagitan ng ating pamahalaan at ng mga ibang bansa na nadismaya, mga kaibigan, dahil sa katangahan at kasakiman sa pera nitong mga nasa PNP na muno sa kampanya ng droga. Oh, kung sabihin hindi siya nagkapera riyan, wala nagkapera dyan. Mga kaibigan, maniniwala kayo ron. Gago ka pag maniwala ka ron. Chris, baka may mga babatiin ka. Unahin mo ng batiin dahil ako'y babati rito. Ito yung mga pinagkakautangan natin. Dahil kung wala nanonood sa atin, sayang lang itong mga bunganga natin dito, di ba? Sige, batiin mo na. Binabati ko yung mga caller. Sila Ate Margie Abasolo, Dolor de Guzman, Yol Pandino, Josie Rivera, Flor Bukirin, at saka si Nestor, si Jessie Morante, at saka si Norma Morante, si Anton, si Rose, si Irene, at saka si Nona. Ayun, lahat ng tiga-taytay, Kuya Percy, nakikinig sa'yo doon. Ano ba itong mga binati mo na? Nakikinig sa radyo, nanonood sa TV? Nakikinig sa radyo. Nasa TV na rin tayo, Chris. Nasa TV na nga kayo. Sa Kuya Sky Percy. Cable, Channel 224. Sabihin mo sa kanila. Sa internet, Kuya Percy. Hindi, tsaka sa gumagamit ng TV Plus. Sa TV Plus, nandun. Meron din tayo sa Digital Box. Basta Digital Box, Nandun Ayun, tayo. lahat sila, Kuya Percy. Sa Taytay. Sabi mo sa Taytay. Sa Taytay, tsaka sa San Mateo. Kasi Tsaka sa... Kainta, Kuya Percy. Malabon, Nabotas. Ayan, maraming nakikinig sa'yo. Ewan ko kung sa Taytay, kuwan, buhay pa yung mga... Maraming nakakakilala sa atin dyan sa Taytay. Kasi nung araw, doon sa aming sa Baklaran, merong ron meron yung lola ko, merong kwan doon lugar. Pinupwestuhan yun ng mga kwan. Market yun Flea market. Market yung sa may Baklaran. Doon nagtitinda yung mga taga-Taytay. Alam niyo yung Taytay, yan ang yan ang RTW capital ng Pilipinas nung araw Diyan nakatira sila Anton, kaya nga yung Ang ikinabubuhay ng marami dyan, yung paggawa ng mga damit. Chris, ewan ko kung hanggang ngayon. meron pa sila at yung Kuya Percy, may puno sila ng mangga. Ganun ba? Sige, magbabati-bati muna ako rito, Chris. Sige, Kuya Percy, Batiin natin si Eric Swan, si Arnel Mercado na nanonood sa atin from Winnipeg. Siyempre, Winnipeg sa Canada yan, di ba? Si Greg Reyes, I'm Greg Reyes from Union City, California. I congrats you. You're doing a great job. We always listening to your program every day. God bless. Salamat po, Mr.
Greg Reyes ng Union City sa California. Saan ba malapit yung Union City? Ano ba yan? Northern California ba yan? Sa Bay Area ba malapit yan? Oh, mga kaibigan, turuan nyo nga kami. Para hindi man tayo nakakarating ulit doon, marami tayong natututunan, di ba? Oh, si Tita Alin Loreto, binabati po natin. Siyempre, yung mga katropa natin, si katropang Arlene Tañedo Barrias at Ramon Barrias ng Amsterdam sa the Netherlands. O si katropang Jundi Valencia, artista na, singer pa. Hindi ko lang alam kung marunong ito si Jundi sa action. Marunong ka ba ng action, Jundi? Yung mga barilan, mga gano'n, suntukan. Nagkaroon ka na ba ng papel na gano'n? Papel nito, puro mga doktor, abogado, yan. Mga papel ni Jundi Valencia. O si katropa nating Rosemary Victoria. Kasama natin sa jamming, live jamming. Si Ka-Ani Flormata Saludes, si Ka-Enyang Mina, si Carmela Torres Balcos. Sino pa? Si Carolina Luge ng Italy. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Spain. Marami kami sa tropang Lapid Fire. Baka akala ninyo. Hindi nga lang ganun karami. Kasi iniiwasan namin may makasali sa atin na mga walang kwenta, di ba? Alam nyo, may sumasali sa atin ng mga walang kwenta yun. Tinatanggal natin, di ba? Mahirap yun Ang gagawin lang ng iba, makikihalo sa atin, tapos ipe-friend kayo. Ako, wala ako ron Hindi ko na sagutin yun. Makikipag-friend sa inyo. Tapos, meron silang mga ibang layunin pala, di ba? Bahala na ho kayo ron pagdating sa ganon. Sino pa ba mga hindi natin nabate? Si Susana de los Santos. Si Rosita DC. Yan. Si Raul Villanada, sabi niya, yang si, anong tawag? Nawala Ba't ganun? Mamaya, baka lumitaw ulit yun, Raul. Masyado minamaliit ng mga Hinduropot na kaupo sa gobyerno ang kakayahan ni Leni, sabi ni Arlene Tañedo Barrias. Mabuti na lang na PM mo sa akin. Sabi ni Carolina Luge. Si Bilsog Batak, pag ako nainis, gugupitin ko itlog ni HB. Si Hector Punasier, si Pain, si Danny Lim, at ipalit si Trillanes. Ano yun? Next to impossible yun. This is war on drugs with Leni Asar. Ngayon lang ako nakakita na lahat ng kilos ng SAR covered ng media. So yung mga drug lords well informed sa movement ng SAR. Anak ng weting. Ano bang war strategies itong mga to? Pwede rin yun Maganda yung observation mo, Jundi. Dapat hindi masyadong ini-include ang media sa mga sensitive na discussion. Pwede naman kayo magpalabas na lang ng press release Meron naman kayong media bureau Di ba? Kasi mahirap na. May mga media rin dyan nakapayola sa mga drug lords. Ano malay nyo? Di ba? Unang solusyon, hulihin ang mga kilalang drug lord, sabi ni Hector Punasier. Yun nga ang inaabangan natin. Ano ba magiging kaibahan ng kampanya sa ilalim ni BP Robredo sa mga nakaraan? Yun inaabangan natin kaysa yung siraan nyo yan, wala pa tayo nakikita dahil di pa naman nag-uumpisa. Si Paulman Punzal ng Dubai, binabati po natin at yung mga kasamahan niya na nanonood sa atin dyan sa Dubai. Si Oscar De Jesus na ating pong katropa,
ang kaibigan natin, si Roxanne Rankin ng Florida at si Mirna Guillermo. Pinabati natin. Si, nag-birthday kahapon yan eh. Si, si Roxanne. Si Concepcion Ison Chulbo. Mas bobo yung anghelo. Iba pala ito. Ilagay daw sina Magalong, Trillanes, Alejano para magkaroon ng tunay na solusyon sa government corruption. Na mahirap eh. Ako, hindi na ako naniniwala dyan sa mga sumama sa kudeta na sundalo. Nakita ninyo nangyari. Ano ang mga nagawa nila? Yung bang mga sinasabi nilang ibinubunga nga nila nung araw na simulaing ipinaglaban nila. Kaya silang lumaban sa pamahalaan. Kaya nila nilabanan ng corruption. Nagawa ba yun? No sila nabigyan ng pagkakataon? Hindi ho. Sinira nila Danilim yan. Nila Trillanes, bunga nga rin yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ako bilibo dyan, mawalang galang na, Mr. Ponasir. Maaari tayong magkaiba-iba ng ating paniwala na nire-respeto natin ang ating mga paniwala. I may agree with what you say or think, but certainly I will defend to the death your right to say it. Yun yung democracy in action. Ito, hanapin mo nga ito, Ana. Si Angelo Pineda. At i-block mo na. Mga yan, alagad ni Sorianong Kuyukot na walang hiyang nagtatago sa Brazil dahil po sa kasong rape. Wanted po yan dito, mga kaibigan. Palibasa, natalo sila sa panghaharas nila sa akin mga kaibigan hindi ho nagtagumpay yung harassment na kunyari libel na pinail nila doon sa Birac Catanduanes ng grupong ADD at saka ni Eli Cuyucot Sorianong wanted, fugitive, pugante, rapist, yan, convicted, Eli Cuyucot Soriano. Yan po. Si Jorge Bechong, siyempre. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California. Si Susana de los Santos, ayun, nakita ko na. Ariel Kabawatan, baka pakulo ni Cayetano yung pagtawag kay Lenny. Siyempre, mga yan pork barrel congressman yan siyempre, pag inutusan, yun ang kapalit Atchoy sila ng promotor sa pork barrel, di ba? Si Ria Duque Paulite, nanonood din po, Si Yula Sotelo, na ating pong katropa rin, at isang mahusay na musician. Si Eric Moico. Ayan. Na-block mo na ba ang animal? I-block mo. Pwede kang gumamit ng ibang ang tawag dito. Magbukas ka ng ibang kwan. Si, Attorney Berteni Toto Kausing, nanonood, engineer, journalist, and trial lawyer. Si si Topacio, si Chupacio, yan hindi trial lawyer. Yan trial and error. At saka trial by publicity.
si Ricky Valero, watching from Pulilan, Bulacan. Sabi niya, tapat ko, linis ko, policy. Di ba, Chris? Dapat ganun eh. Tapat mo, linisin mo. Linisin mo, hindi yung madumi. Kay vendor ka, kay ano ka, di ba? Oh. Dapat itong mga vendor sa Ilaya, police their ranks. Kasi pag magkaroon ng sablay, damay-damay na. Tama! Oo. Yun ay Solomonic wisdom. Di ba, Jundi? Si Goldie Bodomo Prisci ng Germany, nanonood, si Cyril Bilin ng Antioch, California, mahalang utak ng marami sa Kongreso at Senado, lalo na kay Bato, Bongo at Pacquiao dahil slightly used. Si Lito Lapid, ano tawag mo dyan? Si Silvio Lugarte. Ayan. Basta may pumasok dyan, ayan, nagagalit yung ibang viewers natin kasi may pumasok. Yan yung mga yan, kung ano yan dating-daan yan Yan lang ang paraan na alam nila Mga kaibigan, yung manira, yan. Mambuli. Yan, kita mo yung ginawa nung kasamahan nila yung tarantadong si Rodel Jaime, hayop na yun. Yan na may paka na pabagsakin si Presidente Duterte, sino nagutos dyan? Hindi ba si nagutos dyan? Hindi ba si Daniel Rason, tsaka si Eli Soriano? O, tinatanong natin, pang-ilan nyo na yan? Pangalawa nyo na yan Di ba kasama rin kayo kay Erap? O, si Torres Noel, gusto nyo pabagsakin nung si GMA? O, Relio, sumasali kayo sa ganyan? Kailan ulit kayo kakanta? Angel Donggeto. Ang kumikita dyan, organizer at Lespo, pati chairman, galit si Yorme. Tama. Hindi mo magagawa ng isang tao lang yan o ng sarili nila kung walang nagpahintulot sa kanila. Siyempre, nagpaalam yan. Hindi lang nagpaalam, nagbigay. Di ba? Yung chairman, unang-una, ba't di nyo bambuhin? Ba't di nyo tanggalin? Di ba? R.E. Saenz Kimbo, nanonood from Pentagon on duty. Naka-duty sa Pentagon. Mga kaibigan, kumusta kayo dyan, pagpunta ko dyan, pasyal mo ako dyan sa Pentagon. Yun ang nila armed forces nila, di ba? Tsaka yung may kinalaman sa armed forces, yun yung kanilang kumbaga dito, aginaldo nila yun Ngayon, ginagamit na yung pinakamalungkot na buhay sa mga talent show sa TV, hindi yung talent ang hinahanap, kundi yung malungkot na buhay. Tama, sa singing contest, yan ang yan ang ipinapanalo, yung drama. Rudy Santos, lahat naman ang ginagawa ng presidente, tama. Ang kaso, ang inailagay sa pwesto ay abusado sa kabaitan ni Presidente Duterte. Kita ninyo. Si Rudy Santos yun, sa California. Si Rosita DC, nanonood pala sa atin. Bodycam is the one who used here in Toronto to protect the officers and the public. Tama. Unang makikinabang dun yung officer. Bienvenido Cruz San Mateo ng Manitoba, Canada. Si Ledge Chulbo, nabanggit na ba natin kanina, nanonood sa TV Plus at dito po sa ating live streaming.
ang sabihin nun, Ka-Percy, inunahan nilang pinatay yung mga maliliit na user kasi baka kumanta yung mga yun at mabuking mga involved na pulis. Tapos sabihin ng laban. Yun na nga ang ginawa binaboy nila Sinabotage yung kampanya, hindi ho ba? Isinabay nila dun yung pagtepok dun sa mga nakakaalam. Si Joe De Lemos, tama ka, yan si Cayetano, puro dada. Ilang ano kaya ng baboy na kain yan. Si Jerry Grad ay nanonood sa atin from California. Oh. Si Alang Cayetano, nagpapanik na yan. Paano yata humihina o lumalabo? Dati nang malabo ang tsansa niya sa mga presidentiables. Tama, isa yun. Kasi natalo siya ni Lenny, kaya lahat ng mungkahi ni Lenny, mas magaling sa kanya si Lenny. Oo nga, no? Talo nga pala siya, di ba? Kaya lahat ng mga nakalaban niya noon, nabigo kasi siya, hindi siya naging vice president ni Rojas Buong akala niya, sa ginawa niyang pagdurog kay Binay, mga kaibigan, siyang itataas ang paa na kandidato ng LP, vice presidential. Hindi. Yun, pumunta rin sa Davao. Mga kaibigan, binola si Presidente Duterte. Balita ko, 100 million. William Sarmiento, nanonood po. Si Roldan Flores ng South Korea. Si Daniel Hall, watching from Houston, Texas. Very informative. Thank you. Thank you rin po. Si Rega Salvador, kayit ng Bulacan. Wala lagi sa tono. Cayetano, epal lang Yung isa-isa yung sakit sa daliri, marami pipindutin. Oo, si Matit. Elizabeth Dungo at Edgar Dungo ng California, USA. Si June Santos. Sana noong pa ginawa ng Amerika yan, noong panahon pa nila Pinoy. Ang problema, hindi naman nagkaroon ng kampanya noon na gano'n, di ba? Hindi naman pwedeng sasabihin ng Amerika, oy, kumampanya ka nga laban sa droga. Hindi naman pwede yun. William Sarmiento, watching from Tanay Rizal. Si Gariman ng Japan. Si Margie Lopez, watching from Milan, Italy. Eric Moico ng Negros Occidental. Samahang may bahay sa Amerika. Siyempre si binabati ko rin. Si Ang Bilao, Mr. Pajardo ng New York City. Si Princess Elisa Velasco ay nanonood naman from Hong Kong. Si Arnaldo de la Paz, nakapagtataka naman, hindi sinasaway, mga tuta niyang kumakahol. Lumalabas tuloy may go signal niya. Palagay ko, hindi. Wala lang magawa si Presidente Duterte. Pero palagay ko nga, yung mga kabaliktaran na sinasabi ni Presidente sa sinasabi nila, yun pahiwatig na wag mo intindihin yan. Ganon din yung sa pinatutsadahan na si Alang Peter Cayetano. Dapat ayusin niyo yan. Kayo mag-usap. Yung tungkol dyan. Wala, makapal ang mukha si Edwin Javier, watching from Burbank, California. Wala po kayong utang, gabi-gabi po, bayad na kayo dahil nag-enjoy na kami. Natuto pa ako sa current issue. Salamat Rega Salvador. Pero wala rin silbi, magsalita rito kung wala nakikinig. Di ba?
Ano ito? Si Chodora Alcairo, nanonood from San Bernardino, California. Si, ano ito? Jesus Kawigan, nanonood din po. Si Lian Zhu Huarang ng Taiwan, kung di ako nagkakamali, sampal sa mukha nila Bato at Albayalde kapag magtagumpay si BP Leni. Pag nagkataon, talo sila ng kakayahan ng babae. At yan si Aaron Aquino, dapat tanggalin na sa PIDEA kasi puro blind item ang hindi hinuhuli. Alam nyo delikado si ano dyan, ano tawag dito? Aaron Aquino. Mahalata ka dyan pag sumabutay ka dyan. Kaya pinakamaganda niyan makipagtulungan ka sa ikabubuti, ha? Huwag kang tumirada ng pailalim diyan. Z Umiten. Si Kawatano lumipat sa Congress para mas malaki. Si Bolet Bala. Binabati natin sa Riyadh, ha? William Sarmiento, matagal na ako nakikinig sa iyo. Hanging sa makatext ako si Wana na lifer ng Lapid Fire Fans Club, William Sarmiento. Makatext niya raw si Wana. Sino Wana? Wana Change? Kasi dati meron ding merong nagtatag ng Lapid Fire Fans Club. Marami rin yan, sila. Grupong yan. Ireneo Daphne Binoya. Binabati natin ang kanyang anak na si Joseph Sebastian Binoya ng Greenwood, South California dahil birthday ngayon. Ana, birthday ngayon ni Joseph Sebastian Binoya ng Greenwood, South California. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati rin po natin si Henry Vendredi Cruz ng Calistoga, Napa Valley, California. Di ba yan Napa Valley? Marami dyan. Wine, di ba? Ano yan taniman ng ubas. Si Bella Salidor Privado Regencia. Sabi niya, si Cayetano, di ako bilib, panay lang ngak-ngak, dinaigan loro sa daldal. Sa Kuwait yun, di ba? Si Emilski Zapata Sablan ng Hong Kong, Leo Villena, Mark Irene Carl, wala na tayong oras mga kaibigan Si Dada Dumlaw pala nanonood, mga kaibigan. Bueno, wala na tayong oras. Ana, salamat sa pagbisita mo ulit dito, Chris, ha? Thank you. Paalam ka na, lapit ka sa mic. Magpapaalam na po kami sa inyo. Sige, si Chris Makalinaw Chris po yun. Makalinaw po. Bueno, sa pangalan po ng ating Technical Director si Ana, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong palatuntunan na inyo pong napapakinggan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood sa kanila pong Sky Cable, Channel 224, at sa mga gumagamit po ng digital boxes at
TV Plus. Sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, Ace Barbers!